Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibo natin. Heto na, nako, finish na. Richard Gomez tinanggalan ng maskara si Marcos, Tamba at Kongreso. Palasyo, Tiklop, nako. Yan mga kababayan, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sa walaang bayan ko, sa magnanakaw na tao, So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito at bigyan natin ng reaksyon. Eto mga kababayan, bigyan po muna natin ng reaksyon, no? Itong kumakalat ngayon sa social media patungkol po kay isa pong chairman ng Tuwadcom, no? Na si, ito. Si Dan Fernandez. Nako po, ito po ang caption mga kababayan. Dan Fernandez posibleng sampahan ng kasong kriminal at ma-disqualify dahil sa vote buying. Nako, gaano kaya ito katotoo? Dapat siguro tingnan din ito ng COMELEC mga kababayan, no? Oh, mukhang na-utilize na yung kanilang mga kita, no, diyan sa Tuwadcom. Bakit mo kasi linagyan ng pagmumukha mo diyan sa perang yan, no? Napaghahalataan ka tuloy. Ba? Magpasimple-simple ka lang, Dan Fernandez, no? Huwag yung garapalan. Talagang mahuhuli ka dyan. Kung gusto mong ibalik yung kwarta ng bayan, sa taong bayan, no? Kasi pera naman ng taong bayan siguro yan, no? Gusto mo lang ibalik. Dahil gusto mo nga ng boto. Well, ibalik mo sa kanila. Pero wag masyadong garapalan may mga ano rin naman yan, may mga sariling pag-iisip, no? Tanggapin nyo yan. Sige, tanggap lang ng tanggap. Nang makapag-benefits naman, no, ang ordinaryong Pilipino diyan sa pinagharapan ng buong sambayan ng Pilipinas, sa Pilipino, no? Na galing sa ating mga tax. Okay? Tanggapin nyo mga kababayan at wag nyo iboto. Diba? Simple lang. Kung gusto nyo talagang matanggal si Dan Fernandez, mag-report kayo sa COMELEC. Diba? Para mawala na talaga itong mga mabigyan ng leksyon, itong mga taga-Tuwadcom. Diba? Well, anyway, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po at ito na nga. Bigyan po natin ng reaksyon ng video ito. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos tila pinagtulungan ng mga mambabatas at ma-impeach sa Kongreso ang Vice President na si Sara Duterte Carpio. Mga pumirmang kongresista laban kay Vice President Sara Duterte tila nasampal ng kahiyan at katotohanan ng Leyte 4th District Representative na si Richard Gomez tapos nitong manindigan at hindi pumirma kapalit ang nasabing di umano'y milyong-milyong pera ng bayan para lang ma-impeach siyang Vice President na si Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang pananahimik patungkol sa di umano'y ginapang na impeachment ng isang araw lang, kapalit ang di umano'y milyong-milyong pera ng bayan para sa pirma laban sa Vice President na si Sara Duterte. Leyte 4th District Representative na si Congressman Richard Gomez binasag na ang katahimikan at tahasang nagsalita na sa publiko at tila sinampal ng katotohanan at kahiyan ang pumirmang mambabatas
sa Kongreso. Tila tahasan itong nanindigan na may prinsipyo at hindi bayad. Matapang na nagpaliwanag kung bakit hindi siya pumirma ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Leyte 4th District Representative Richard Gomez naniniwalang hindi na niya kailangan na makisali pa sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte para patunayang nakapagbibigay siya ng dekalidad na serbisyo sa kanyang nasasakupan. Aniya, mas iintindihin niya ang kanyang trabaho bilang mambabatas na hindi na kailangan pang makisali sa pamumulitika. Banat pa ng Leyte Representative na si Congressman Richard Gomez, and I quote, "Let's just keep working, no matter how little money we have, we can provide quality services to people in many ways," unquote. Hindi naman So yan mga kababayan, nako, etong matindi. Ha? Palakpakan po natin na Congressman Richard Gomez. Ha? Let's just keep working. Parang si Vice President Sara lang, no? Kahit konti ang pondo, talagang trabaho-trabaho lang. No matter how little money we have, we can provide quality services to people in many ways. Palakpakan po natin. Hindi po yung katulad ni Doc Frasco, no? Na talagang lantarang umamin na kailangan nila ng budget. Ang problema lang mga kababayan, marami pong nagko-comment, sabi baka drama lang yung sinasabi mo, no? Baka drama lang yan at kurakutin mo din yung para sa tao. 'Di ba? Kasi usong-uso yan ngayon di ba? Pangungurap. 'Di ba? Ito ang tunay na nagsiservisyo sa. At saka mga kababayan sa dami-dami mo ng congressman dyan sa Kamara, etong si Congressman Gomez, Richard Gomez, lang, no? Ang nanindigan na very effective yung war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Palakpakan po natin. At ngayon, naninindigan na naman siya na hindi niya kailangan ng kwarta mula po dito sa Tambaluslos, no? Para makapagtrabaho siya. Kasi hindi po siya pumirma di ba? Hindi po siya pumirma to impeach Vice President Sara Duterte. So, yan ang papalakpakan natin. Hindi po si Doc Frasco. Nako. provide quality services to people in many ways, unquote. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na sobrang humanga at bumilib sa kongresista na si Richard Gomez na magbigay ng kanilang komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, yan ang politiko na hindi mukhang pera at hindi plastic or basura. We love you and your family, Kong Richard Gomez. Proud kami sa aming nag-iisang may paninindigan na congressman. Maraming nagawang proyekto yan si Goma dito sa amin. Maganda ang pamamalakad niyan sa Ormoc City. Mananalo pa rin yang si Goma. May mararating na mataas na posisyon si Congressman Richard Gomez. Alam na namin kung paano mo pinaglaban ang hearing against drugs laban kay PRRD sa war on drugs. We appreciate you, Kong Richard. Sa nakikita ko, si Richard may prinsipyo. Di nagpatinag sa pera. May future yan para maging senador. May pag-asa pa ang ating bansa kahit maliit lang sila. Pero di sila natatakot na wala ng pondo. Saludo ako sa iyo, Kong Gomez. Kung tatakbong senador si Richard Gomez sa 2028, lalo na sa lineup ni Inday Sara, siguro panalo siya at magagampanan na tungkulin bilang senador. Matapang, walang kinatatakutan. Unquote. Yung pinakamalaking diversionary issue na ginagawa po nila, ito po yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Tinatawag ko po itong malaking diversyon o panlilinlang o pambubudol sapagkat alam ho ninyo, kagaya po ng ating titulo, itong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte ay may tuturing na isang mere scrap of paper. Wala po ito. Ito'y isang parang tissue paper na diretsyo sa basurahan. At iyon po basura ito, basura. Ngayon, medyo aayusin ko lang po itong isang pahina natin dahil merong may nag-join. Ano ibig sabihin nun? Paano tayo i-exit sa kanya? Susubukan ko muna para hindi ako nalilito. Oo, hindi kasi tayo marunong dito. But anyway, ito pong ginagawa natin na
pagla-live ay upang makapagbigay ng impormasyon sa inyo lahat. Bakit po natin sinasabi na isang malaking diversyon itong impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Babalik po tayo sa sentro ha. Ang totoong issue ay ang pangbubudol na ginagawa ng Marcos administration dito sa ating nadiskubre, nabisto, at ngayon nga po isang ganap na kaso na, yung mga blanco dyan sa final, ratified, approved, and filed bicameral conference committee. Mahalaga po, nababalik tayo doon sa totoong issue. Hindi po tayo magpapadala dito sa panibagong panlilinlang o pangbubudol ng Marcos administration. Hindi na po sila makawala eh. Hindi sila makatakas dito sa isang napakalaking kaso na napaka-anomalyang 2025 budget na sinatawag nga natin na isang unconstitutional, illegal, invalid at criminal. Sapagkat nakita natin na 28 items po ang blanco at sa 28 niya nagkakahalaga po lahat ng higit kumulang 241 billion pesos. Napakalaking pera. Pera po nyo yan. Pera ng sambayan ng Pilipino at yan po ay dapat nating pakaingatan at bantayan. Ang nangyari po kasi, yung mga nanumpa na mambabatas, kanila pong sinumpaan na kanilang pakakaingatan ang bawat sentimo na pera ng Pilipinas, na pera ninyo, pera nagmumula sa buwis na inyong binabayad, pinabayaan po nila sa ngalan. Mukhang yung mga sinasabi dito ni na mga congressman no, na nanumpa na pakakaingatan. Baka ang pagkakaintindi po ng mga congressman na ito, Atty. Vic, no, pakakaingatan nilang hindi makawala sa kanilang mga kamay itong ating kwarta, no? Parang ganoon ang lumalabas eh. Ha? Biruin mo sa dami-dami sa laki-laki, no, ng pondo ng Pilipinas. Wala man lang tayong makita mga proyekto, no? Saan kaya nila dadalhin tong mga bilyones na ito? Ha? Saan kaya nila dadalhin? O trilyones na nga, trilyones po ang utang ng Pilipinas eh. Nagbenta pa ng gold at marami pang ibang ginagawang kabulastugan. Diba? Dihadong-dihado talaga tayo dito sa administrasyong ito ngayon, mga kababayan, ha? Ng korupsyon, sa ngalan ng kurakot. Saan ho kayo nakakita? Mangbabata sila, mga veterano na. Yung ilan dyan nakailang balik na sa Senado. Yung ilan dyan nakailang beses nang balik sa Kongreso. Ano hong ginawa nila doon sa Bicameral Conference Committee report? Nagpasa lang naman ho sila ng blankong Bicameral Conference Committee report. Blanco, 28 blanks. 28 items ang blanco. Hindi po maaari yun. And I'd like to take... Tapos sasabihin nila, baka nagkamali lang, no? Error lang sa pag-imprenta. 28 na blanco, error, no? Pwede ka magkamali, isa, dalawa. Pag tatlo nga, hindi na acceptable eh. Kailangan managot ka na. Di ba? Mayroon ng masisi. Isa, dalawang pagkakamali, medyo tanggap mo pa. Pero ito, 28 na blanco. Umaabot ng 241 billion. Ang inilagay nila. So, anong ibig sabihin yan? Opportunity to remind tayo pong mamamayang Pilipino. Alam ho nyo, may ginaganap yata ngayong linggong ito ay ginaganap ang League of Municipalities of the Philippines. May convention sila dito sa National Capital Region ginagawa. At alam ito na mga miyembro ng League of Municipalities, mula mayor, mula vice-mayor, mula konsihal, marunong po silang magpasa ng tamang budget. Itanong po ninyo sa inyong mga konsihal, yung konsihal ng munisipyo, konsihal ng syudad, konsihal ng bayan. Alam po nila kung paano magpasa ng tamang budget. Bawal po yung may blanco, bawal po yung may patlang, at higit sa lahat, kahit isang sentimo ng may blanco, bawal po yon. Kaya ako po pinapaliwanag at tutungo nga po tayo, isa na naman ng pambubudol ito eh. Itong isinampang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Lagi ko nga akong sinasabi, lalo na yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao, bantayan po ninyo yung mga mambabatas na pumirma sa impeachment complaint laban sa anak ng Mindanao na si Vice President Inday Sara Duterte. Kayo po'y tinalikuran ng inyong mga mambabatas. Ito po'y pagtatraidor sa isang anak ng Mindanao na tapat na naglilingkod sa ating bansa bilang Vice Presidente. Hindi lamang ng pera ang ninanakaw ng mga pera ng mambabatas.
pati po ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay ninanakaw na rin po ng mga tiwali at elitistang mangbabatas. Yan po ang katotohanan. Kaya bantayan natin, makisali kayo, makiisa kayo, at tuloy-tuloy po yung ating diretsyong ugnayan sa inyo. So yan mga kababayan, tinawag na basura. Itong impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Tinawag na basura ni Attorney Vic Rodriguez. Yan mga kababayan, etong number yata ito ni ni Attorney Vic sa balota. Number 56 for Senator mga kababayan, Attorney Vic Rodriguez. Sureball na yan, okay? Palakpakan po natin. So dito naman po sa pagtawag na basura, talagang basura yan. Mga basura rin ang pumirma Kaya talagang magiging basura yan, no? Mga basurero yung mga pumirma, kaya basura ang kalalabasan yan, no? Yan nga, nagkakalaglagan na po sila Yung iba, dinideny na mayroong panunuhol, yung iba naman umamin na yun talaga ang kapalit, no? Yung mga pondo nila sa mga ayuda. Pero yung anak ng ating presidente na congressman ngayon, nako, todo po ang pagdideny na mayroon naganap na suhulan dyan sa pagpirma-pirmang yan. Walang due process pa, nako. Talaga palpak talaga itong impeachment nila, no? Akala nila makakalusot sila kasi sila ang makapangyarihan ngayon. Hindi nila alam, no, na may boses pa rin. Kahit inaapi na ninyo kasi nakakarami kami, no? May boses pa rin kami. Yan, anong napala nyo ngayon, di ba? Stop muna yung impeachment complaint ninyo. Kasi walang ang kabuluhan. It's tawag nga dito ni mere scrap of paper, no? So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaction, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawaya ang bayan ko sa magnanakaw na tao.